Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang iyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Jenny Midolor mula sa Eastern Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mahigit 165 million pesos na halaga ng iligal na droga na kumpiska sa operasyon ng Iloilo Police Provincial Office noong 2025. Magbabalita dyan si Patrolman Edwin Baris. 165 billion pesos na halaga ng iligal na droga ang nasamsam ng Iloilo Police Provincial Office sa isinagawang anti-illegal drug operation sa buong lalawigan nitong nakaraang taon. Simula January 1 hanggang December 31, 2025, nagsagawa ang Iloilo PPO ng 371 anti-drug operations na nagresulta sa pagkakaaresto ng 550 na katao at pagkakumpiska ng 24,488.84 gramo ng shabu at 72.43 gramo ng marijuana na may kabuang halagang 165,976,589.08 pesos. May kabuang 1,071 na kaso ng paglabag sa RA 9165 ang naihain sa korte. Sa kampanya laban sa mga wanted person, nakapagsagawa ang Iloilo PPO ng 975 na operasyon na humantong sa pagkakaaresto ng 287 most wanted individuals at 685 na iba pang wanted persons. Nasamsam din ang 608 na loose firearms habang 219 na katao ang naaresto sa 95 na operasyon kontra iligal na sugal. Bukod dito, 654 na individual ang nahuli sa illegal fishing operations. 221 naman sa illegal quarrying at 14 sa illegal logging. Ito ay patunay na magandang ugnay ng kapulisan, komunidad at lokal na pamahalaan upang masiguro ang kapayapaan at kaligtasan ng lalawigan. Mahigit 80,000 wanted person ang arestado ng Philippine National Police nitong nakaraang taon. Bunga ito ng puspusang operasyon kontra wanted person sa bansa upang masiguro ang kaligtasan at kapayapaan sa komunidad. Ibabalita yan ni Patrolman Adrian Dayao. Ng Philippine National Police ang 84,567 na pag-aresto sa mga wanted persons sa buong bansa noong 2025, kabilang ang 22,535 most wanted at 62,032 wanted individuals. Ayon kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., hindi titigil ang PNP sa kanilang operasyon na nagpapakita ng mas matalinong at epesyenteng pagpapatupad ng batas. Dagdag pa niya, ang matagumpay na kampanya laban sa mga wanted person ay bunga ng mas mahigpit na koordinasyon sa korte, mas maayos na pag-validate ng warrants at tuloy-tuloy na ground operation. Samantala, pinangunahan ng National Capital Region, Calabarzon at Central Luzon ang bilang ng mga pag-aresto habang nakapagtala rin
ng makabuluhang resulta ang Bangsamoro at bagong tatag na Negros Island Region. Patunay ito na tuloy-tuloy ang paninindigan ng PNP para sa ligtas at mapayapang pamayanan at pagtitiwala ng publiko sa kapulisan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, intelligence-driven operation at law enforcement operation, kaso ng cybercrime sa bansa bumaba noong 2025 ayon sa Philippine National Police. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolman Edwin Baris. Ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG na bumaba ang bilang ng mga cybercrime incidents na inaitala noong 2025. Bunsod ng pinaigting na law enforcement operations laban sa online fraud at digital scams. Ayon sa PNP-ACG, mula January 1 hanggang December 4, 2025, halos kalahati ang ibinaba ng online selling scams mula 2025, kaso noong 2024 patungo 1,525 noong 2025. Malaki rin ang ibinaba ng investment scams mula 1,101 hanggang 291 na kaso. Hijack profile scams mula 604 hanggang 183 at phishing mula 589 hanggang 80 na kaso. Gayunman, binigyan diin ng Philippine National Police na patuloy pa ring nagbabago ang mga modus ng cybercriminals kung saan nananatiling binabantayan ang job at task scams, online loan scam at impersonation scam. Lalo pang paigtingin ng PNP ang anti-cybercrime campaign sa 2026 sa pamamagitan ng mas pinalakas na intelligence, enforcement at pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mahigit 100 estudyante ng Iaram Elementary School na pasaya ng mga tauhan ng Olongapo PNP matapos ang isang matagumpay na community outreach program. Ang magandang balita ay mula kay Patrolwoman Jelle Peña. Mas pinagtibay ng Olongapo City Police Office sa pamumuno ni Police Colonel Richie R. Claraval, City Director, ang diwan ng serbisyo at malasakit sa pagsisimula ng taong 2026 sa pamamagitan ng isang community engagement activity na isinagawa nito lamang ka-6 ng Enero sa Iram Integrated School, Old Cabalan, Olongapo City. Sinimulan ang programa sa isang makabuluhang lecture kung saan nagbahagi ang mga tauhan ng OCPO ng mahahalagang paalala hinggil sa personal na kaligtasan, pag-iwas sa krimen at tamang paghahanda sa oras ng sakuna o emergency. Partikular na tinutukan ang mga mag-aaral at guro upang mapalakas ang kanilang kaalaman at kakayahang makaiwas sa panganib sa loob at labas ng paaralan. Upang gawing mas makabuluhan at masaya ang pagtitipon, isinunod ang mga palaro at aktibidad na naghatid ng saya at ngiti sa mga bata kasabay ng pagpapatibay ng tiwala at magandang ugnayan sa pagitan ng pulisya at ng pamayanang kanilang pinaglilingkuran. Isinagawa rin ang feeding activity at pamamahagi ng food packs bilang pagpapakita ng malasakit at pagtutulungan. Bilang bahagi ng bayanihan, isang stakeholder ang nagkaloob ng 18 unit ng electric fans na formal na iniabot sa Iram Integrated School upang makatulong sa pagpapabuti ng kapakanan at kaginhawaan ng mga mag-aaral at guro. Lubos naman ang pasasalamat ng mga guro at mag-aaral at kinilala ang dedikasyon ng PNP at mga stakeholders sa kapakanan ng kabataan at ang positibong epekto ng aktibidad sa komunidad ng paaralan. Layunin ng Olongapo PNP na palakasin ang kamalayan sa kaligtasan, paigtingin ang ugnayan ng pulisya at komunidad at ipakita ang malasakit ng kapulisan lalo na sa mga kabataan. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jilly Advincula Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Hindi na nakapalagpa ang isang high-value target
Matapos ikasa ang isang bypass operation ng Iloilo City PNP, mahigit 400,000 halaga ng ipinagbabawal na gamot kumpiskado. Patrolwoman Lideline Bansagon sa balita. Muling nagtagumpay ang kapulisan sa kanilang kampanya kontra iligal na droga matapos makumpiska ang mahigit 400,000 na halaga ng hinihilaang shabu sa isang buy-bust operation na isinagawa ng Station Drug Enforcement Team ng Iloilo City Police Station 8 laban sa isang high-valued individual sa barangay Barrio Obrero, Lapos, Iloilo. Dakong alas 6:10 ng gabi nito lamang ika-6 ng Enero taong kasalukuyan. Isinagawa ang operasyon sa Zone 3, Barangay Obrero na nagresulta sa pagkaka-aresto kay alias Tata, 34 na taong gulang, walang permanenteng trabaho, binata at residente ng nasabing lugar. Ang suspect ay tinuring na high-valued individual dahil sa lawak na umano'y distribusyon nito ng iligal na droga sa komunidad. Ayon sa pahayag ng suspect, nagsimula umano siyang gumamit ng iligal na droga noong Pebrero 2025 hanggang sa kasalukuyan. Ayon naman kay Police Captain Lester Oliveros, officer in charge ng Iloilo City Police Station 8, tumagal di umano ng humigit kumulang 2 linggo ang kanilang monitoring bago na isakatuparang matagumpay na operasyon. Sa isinagawang buy-bust operation, isang sachet ng hinilaang shabu ang nabili mula sa suspect gamit ang 6,500 na buy-bust money. Nang arestuhin ng suspect, na-recover pa mula sa kanya ang siyam-pang sachet ng hinilaang shabu na nakalagay sa isang coin purse kung saan naroon din ang buy-bust money. Ang kabuuang bigat ng nakumpiskang suspected shabu ay umabot sa humigit kumulang 65 na gramo na may tinatayang standard drug price na 442,000 pesos. Kasalukuyan sa kustudiya ng Iloilo City Police Station 8 ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang panawagan ng Philippine National Police sa publiko na makipagtulungan at magbigay ng impormasyon upang tuluyang masugpo ang iligal na droga at mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Lideline Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Kasabay ng pagtaas ng Alert Level 3 ng Bulkang Mayon, Bicol PNP patuloy ang pagtulong at paglikas sa mga pamilyang apektado ng nasabing bulkan sa Legazpi City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Vanessa Sol. Pagtulong ng PNP Bicol sa evacuation ng mga residenteng apektado ng pagtaas ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Katuwang ang mga LGU, barangay at iba pang ahensya, ligtas na inilikas sa mga residente mula sa mga lugar na sakop ng permanent danger zone at high-risk areas. Gamit ang mobile patrol car, inilipat ang mga evacuees mula sa San Jose Elementary School patungo sa San Jose National High School sa Malilipot, Albay upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ayon kay Albay PPO Director Police Colonel Noel Donato Nunez, patuloy nakaantabay ang mga pulis upang magbigay ng seguridad at tulong at hinihikayat ang publiko na sumunod sa mga opisyal na mga abiso ng mga otoridad. Patuloy rin niyang hinihikayat ang publiko na magkapagtulungan sa mga otoridad at sumunod sa mga opisyal na abiso upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sol. Wanted person na may kasong qualified theft, arestado sa ikinasang operasyon ng Mandawi City PNP. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Judith Nicanor. Nasa kamay na ng kapulisan ng Mandawi City ang lalaking may kasong qualified theft matapos itong maaresto ng mga otoridad sa Albano Street, Barangay Subang Dako, Mandawi City, Cebu nito lamang nakaraan. Ayon kay Police Captain Andres ni Kurt Archie III, Officer in charge ng Police Station 2, Mandawi City Police Office, bandang alas 10:10 ng umaga nang maaresto ng kapulisan ang suspect na si Arvin. Si Arvin ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 2 counts ng qualified theft na inisyu ni Presiding Judge Honorable Fruto G. Teodorico III ng RTC 7 Judicial Region Branch 86, Mandawi City, Cebu. Samantala, kasulukuyang nasa kustodiya ng nasabing istasyon ng suspect habang ipinaalam na sa kinaukulang korte ang pagkakaaresto ng suspect. Magandang araw po sa lahat. On behalf of the entire team of Police Station 2 of Mandawi City Police Office, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong suporta at kooperasyon during the recent operations. These successful operations is a direct reflection of our community's strength and unity.
We are proud to serve such a resilient and supportive society. This is your officer in charge, Police Captain Andres Archie III. Again, thank you for your trust and continued support. Sa pamamagitan ng determinasyon ng mga kapulisan, mas papaigtingin pa nila ang kanilang pagganap ng tungkulin upang mapanagot ang mga tiwaling individual at masiguro ang seguridad ng mga mamamayan tungo sa isang mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Mandaue City Police Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. At yan ang iniulat ng ating mga PNN correspondent mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay. Ako si Patrolwoman Jenny Midolor mula sa Eastern Police District. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.